Sumbong ngayong araw sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Owner ng pampasaherong bus dismayado, deed of assignment na ilipat sa kooperatiba, bus na Tenga. Ama, 30 years na di nagpakita, sumulpot. Pinalayas ako sa bahay ng anak na empleyado, tinanggal daw sa trabaho. Dahilan, imbis na 120 days leave, agency, 90 days lang daw ang gusto. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Sakit po kasi sa dibdib na sa 9 na taong kong paninilbihan sa kanila, ganun po yung ginawa sa akin. Wala naman po akong mga violation or mga ginawang labag sa kanila. Nagpapaalam po akong mag-maternity leave. Ngayon po yung company po na si Jocelyn Forge po, hindi po siya pumayag na mag-maternity leave po ako. Bagkus po, ang gusto nilang mangyari is mag-resign ako at bumalik na lang pag okay na po ako. Hindi po ako pumayag. Ang ginawa ko po, nagpunta po ako ng agency ko at doon po ako nag-maternity leave. Tapos ko po mag-leave mga 1 week po, RTA na po ako. Nalaman ko lang po yun nung nag-report po ako ng August 3 para sana po malaman kung ano po yung dadalhin ko sa pagbabalik ko sa August 15. Lumapit po ako sa Bitag kasi po gusto ko pong malinawan kung legal po ba yung ginawa ng company na si Jocelyn Forge na i-return to agency po ako dahil po sa magma-maternity leave po ako. Ano po ba yung dahilan? Kasi paano po yung 9 years ko sa kanila? Alam ko naman po yun na hindi sila yung employer ko. Kaso po ganun-ganun na lang po ba yun na itatapon nila ako sa agency ko na dahil lang sa nanganak ako. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Alright, so para naman sa kaalaman ng lahat ng mga nanonood ngayon, no, lahat naman ng pag-uusapan natin ay ayon dito sa ating Labor Code of the Philippines. May pinag-uusapan kasi na maternity leave na kung saan merong range of days na kung saan pwede natin ipaalam sa kumpanya. Ngayon, ayon daw dito sa ating Labor Code, it can range from 90 to 105 days ang bayad na maternity leave. Pero of course, mag-file siya doon sa kanyang HR or company kung i-approve ito. Kasi of course, may iba din share yung mismong SS from the company and also as well dito sa mismong na-save ng tao from the benefit. So may iba-iba po kasing pinag-uusapan dito also as well regarding dito sa maternity leave. But anyways, pag-usapan natin mas lalo yan. Kasama natin ngayon dito sa studio si Renalyn Moreno. Magandang araw po sa inyo, ma'am. Magandang umaga rin po, sir. Alright. So, ma'am, gusto ko lang maging klaro, no? So, ikaw ay nagpapaalam dapat na mag-file ng maternity leave dito sa iyong kumpanya. Tama ba? Opo. Kailan ka una nag-file ng maternity leave dito sa iyong kumpanya? Bali, sa agency po ako nag-file. Anong petsa? April 14 po. April 14 ka nag-file? Opo. Okay. 2026. Ngayon, in-approve ba to o dinisapprove? In-approve naman po nila kasi doon, bali po sa pag-uusap namin, in-acknowledge naman po nila na nakalib ako sa kanila at sila rin po yung nag-ayos ng maternity benefits ko. So, yung in-apply mong maternity leave, naka-indicate ba kung ilang araw ka mawawala? 105 po. Ilang araw ba? Bali, 105 days po. 105 days? Opo. Okay. 105 days yung naka-file para sa Opo. iyo. Ngayon, anong sinabi ng kumpanya? Yung company po, hindi ko po alam kung ano pong sinabi sa kanila. Bali Or po, agency? Sige, yung agency po. na lang. Yung nagpapile na po kasi ako, ang sabi po ng agency is, hindi daw po kasama yung Sabado at Linggo sa bilang ng pagpapile ko. Bali, yung Monday to Friday lang daw po yung bilang. Kaya po umabot siya ng bali 4 months. Kaya lumampas siya ng 105 Opo. days. Kasi akala mo, yung computation ng 105 days, kasama yung Sabado at Linggo. Opo, kasi sila po nagsabi Uh-huh. na hindi daw po kasama sa bilang yung Sabado at saka Linggo. Well, kung hindi kasama yung Sabado, Linggo, di ba parang mas tatagal yung file mo ng Opo. leave? Hindi ko pa po kasi alam na ganun po pala yung bilang ng file ng maternity po. Kasi first time ko lang po mag-file ng maternity. Ano bang akala mo ng pag-file ng... Ang alam ko lang po is 105 days. Kaya po nung nagpa-file na ako, nagbibilang na ako ng 105 days. Nung nagsusulat na po ako, yun nga po, sinabi po ng agency na hindi daw po kasama yung Sabado at So anong Linggo. gusto daw mangyari ng agency? Wala naman po silang sinabi. Tinanggap naman po nila. So, bakit tayo nandito? Kung tinanggap naman nila yung maternity leave mo, ano yung nagiging problema? Ang naging problema po kasi is wala na po akong babalik ang trabaho dahil po nung nag-report po ako ng August 3, is RTA na daw po ako. Ano yung RTA? Return to agency na daw po ako nung April 21, effective. Meaning, yung client mo Binalik po ako. ang nagtanggal na sa'yo. Opo. Binalik ka na to agency. Oh, anong sabi ng agency mo sa'yo? Yun nga po, kasi po nung time na nag-leave na ako,
Alam din po kasi ni agency na may usapan dun sa company na kailangan daw po mag-resign ako. Kaya po nung time na nagli-leave na po ako nun, kinuha po nila yung ID ko. At Kinuha nila sino? Kinuha po nila yung ID ko. ID mo. Opo, Yung ID doon sa client. Opo. Hindi yung ID mo from the agency. Isa lang po yun. Isa? Opo. Oo, okay. So ano, sinasabi mo, pati ba sa agency, tinanggal ka na? Yung nangyari po is parang ganun po nangyari na parang pumayag po sila na tanggalin ako doon kasi pinapapirma po Pero nila. di ba, ikaw naman mismo din, sinabi mo sa video mo kanina na ina-acknowledge mo naman na Opo. kliyente naman yun, hindi ka naman empleyado doon. So kung Opo. binabalik ka sa agency, anong nagiging problema? Ayun nga po kasi, di ba po, pag pumayag naman po sila na mag-maternity ako, dapat po hindi na po ako ginalaw ng company. Well, ma'am, siguro, no, para ma-explain ko lang din sa'yo, may dynamics po kasi between the agency and the company, which is yung client nila. Now, the client reserves the right. Yan din yung medyo gray area pagdating sa mga agency and company na anytime they can remove the person. Kasi under ka naman ng agency, hindi ka naman under doon sa company. Now, the agency, siya yung mismo dapat maghahanap ng panibagong pag-assignment mo para sa iyo. Yun ang dapat usapan doon. Ngayon, naging klaro ba doon sa agency? Opo, yun na po. In-explain ba sa'yo? Anong sinabi sa'yo? Yun na po, return to agency na raw po ako nung April 21. Oh, return to agency ka. Oh, Opo. nung bumalik ka ng Ngayon agency, po, nung bumalik po ako ng agency, nag-offer naman sila ng trabaho, utility po. oh, so ibig sabihin, part ka pa ng agency. Part pa po ako talaga. So may panibagong assignment ka na sa ibang kumpanya. Wala pa, bali po yung offer pa lang po. Yeah, yun. ino-offer Opo. na dapat either tatanggapin mo or hindi mo tatanggapin. Tama? So lumalabas dito, ang employer mo, yung agency. Opo. Okay. So ano pong gusto natin mangyari? Bakit po tayo nandito? Ayun nga po, ang inaano ko lang po, bakit ganun po na 9 na taon po, o ganun-ganun lang po ko na. 9 na taon doon sa client. Opo. Mhm. Kasi po, parang wala naman po kung violation po doon or mga kung ano pong magawa ko, ganun lang po dahil lang po sa nanganak ako. Pero para lang ma'am maging klaro, no? Ang ating client, for example, kung tayo ay under agency po, hindi sila ang employer mo. Opo. Magkaiba employer-employee relationship. Meaning, kung tinanggal ka man ng client mo, you're still under the agency and yung agency ang magbibigay ng trabaho sa'yo. Kahit 30 years ka pa, 20 years ka pa, pwede ka pa rin tanggalin anytime. Pero ang agency mo ang dapat tatayo para i-assign ka man. Okay? Pero siguro mas maganda, kausapin natin yung mismong agency para sila magbigay ng explanation regarding dito sa concern ni ma'am. Supervisor ng Angel of Grace Manpower Services, itong si Jen Manuel. Magandang umaga po sa inyo. Good morning, sir. Alright. Ma'am Jen, ano po magiging panig or explanation ng ating Angel of Grace Manpower Services regarding dito sa issue ng ating complainant na si Ma'am Renaline Moreno? Actually, sir, nag-report na po siya dito sa amin. Pinaliwanag po sa kanya na hindi po siya tinatanggal ng employer niya. Which is, ang employer po niya ay si agency, si Angel of Grace. Hindi po yung client po namin. Okay. So kami po, dahil nag-maternity siya, pagbalik po niya, binigyan po namin siya ng bagong assignment or bagong trabaho. Actually, sir, last week pa dapat siya for interview, kaya lang hindi po siya nakakapunta kasi may sakit daw po yung anak niya or may vaccine. Until today po dapat, meron po siyang schedule for interview, kaya nga lang po, nagulat ako na nandiyan na po siya. Okay. Ngayon na, ma'am, so ang sinasabi ninyo that she is still currently employed dun sa agency. Tama ba? Yes po, tama po. Okay. Ma'am, siguro explain mo lang kasi ang sinasabi ni ma'am dito, 9 years daw siya nandun sa client na bago daw siya nag-maternity, parang naging wala lang daw lahat ng yun na 9 na taon. Siguro ma'am, pa-explain mo sa kanya. Ano bang panig ng inyong kumpanya tungkol dyan? Ganito yan, Ma'am Renaline, no? Yung sinasabi niyo po na 9 years po kayo kay client namin, yung 9 years na yun, ma'am, is employed po kayo kay agency, hindi po sa kliyente namin. Katulad po ng sinabi ni sir, yung employee-employer relationship po ay sa atin pong dalawa yun. So, wala po kaming pagkukulang na ginawa po sa inyo dahil pagbalik niyo po ng maternity, tuloy-tuloy pa rin naman po yung employment po ninyo sa amin. Ano po? Katunayan po, nabigyan pa po kayo ng SIL namin dahil nga po, employed pa po kayo kay Angel of Grace. Tama po ba, Ma'am Renaline? Ma'am, nakikinig ba kayo? Opo. Okay.
So, siguro Ma'am Jen, no, another question ko na lang para lang magkaroon ng clarification is nabigay ba din yung maternity benefits nito ni Ma'am? Lahat-lahat ba yun nabigay sa kanya? Yes, sir. Nabigay na po sa kanya. Okay, matanong kita, nakuha mo ba, na-claim mo ba lahat ng benefits mo? Sa SS po, bali sa SS po yung nakuha ko. Yes, nakuha mo naman. Opo, Kasi may employer share yan Opo. tsaka employee share. May nakuha ka ba? sa SS lang po. Yes, sa SS. Okay. So may nakuha ka naman, which is tama naman din, no? So, ma'am, with that said, nag-usap naman na tayo ngayon. Kasama mismo yung kumpanya. May katanungan ka pa ba? May naging klaro na ba sa'yo? Or may gusto ko pa marinig mismo from Dole kung ano ba talaga dapat? Ayun nga po, yung gusto ko lang pong malaman kung legal po ba yung ginawa ng company po. Kasi para magkaroon po ng clear sa akin. Sige, kung gano'n ang talagang gusto mo malaman, anong company ba? Yung agency ba binabanggit mo? Yung Yung company po, kasi di ba po yung client? nasa batas naman po yung maternity leave. Yes, yes. But then again nga, ma'am, ang sinasabi ko nga sa'yo, magkaiba po yung setup ng agency versus direct hire. But anyway, sige, I'll let Dole explain it, no, para hindi na tayo magdidiskusyon dito. On the line ngayon, Senior Labor and Employment Officer ng Dole Bulacan, si Mr. Restituto Espino. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga po sa ating lahat at sa ating mga guest po dyan sa ating tanggapan, sir. Alright. Sir Restituto, no, may question kami na kung saan itong si ma'am, she's has certain concerns regarding dun sa naging process ng kanyang maternity leave na she's under agency but yung client daw ng agency is tinanggal na daw siya dun sa kanyang assignment. So binalik siya dun sa agency. Parang ang sinasabi nating complainant is bakit daw ganun na nangyari, bawal ba mag-maternity leave? Siguro sir, can you kindly explain siguro that aspect of it para lang malinawan itong complainant natin kung ano ba talaga ang ayon sa batas? Sige po, sir. Sa ilalim po ng batas na Republic Act 11210, yung expanded maternity leave, ang lahat po ng mga kababaihan na nagkaroon ng sabihin nating karapatan na magkaroon ng pagbubuntis at nanganak, ito po ay dapat ibigay 105 days. Ito pong 105 days, sa ilalim po ito ng batas na aking nabanggit. At ito po ay calendar days, hindi po ito working days na binabanggit ko kanina. Okay. At kung sakasakali si employee, si female, ay isa siyang single parent, pwede siya maka-avail ng 15 days additional if qualified siya kung siya ay single parent. And at the same time, kung hindi pa rin po sapat yung 15 days or 105 days, may karapatan po din si employee na mag-extend. I-extend po yung kanyang maternity upang maalagaan ang kanyang baby. Ito ay maximum of 30 days. Itong 30 days po ay without pay. Ngayon po, nabanggit din po kanina, naririnig ko po na naibigay naman pala yung karapatan, yung mandatory benefits sila ng EML sa female employee. Ngayon, narinig ko rin po merong kalituhan bakit nagpa-question si principal tungkol po doon sa paglipat, pag-pull out. So, bilang principal or client ng agency, may karapatan po si principal na maghahanap ng kapalit, lalo kung yung kanyang position ay nabakante, natural para hindi po maantala yung posisyon niya, maghahanap po yan ng kapalit. Yes, Ngayon, yes. doon sa 105 days, dapat, kung naglagpas po siya ng 105, dapat mayroon pong na-file na application o extension approved by the employer. This is the agency. So, nangangalagan, sir, wala po akong narinig na pag-approve kung hindi yung nagagamit po yung mga sobrang sa 105 dahil doon sa kanyang anak. Ito naman po ay magja-justify. Ayon naman po sa babae, sa female employee, ay nakatanggap naman po siya na aayon sa batas ng EML. Alright. Ngayon Okay. po,
dahil nga po doon sinasabi na tinanggal, ayoko pong magbigay muna ng pahayag kung siya illegal na tinanggal, pero binanggit naman po ninyo yung employee-employer relationship, since the agency ay meron ng 9 na taon na pananalabi sa agency at ang kanyang mga napupuntahan o pinuntahan na principal, itong principal, yung company na ito. Ngayon, siyempre po, bilang protection, kailangan din po magkaroon ng malinaw na usapin matapos yung 105 days. Okay. Kaya binigyan naman po ng notice si employee na mag-report for possible Yeah, the RTA, yes. Mhm. Yes. Ngayon po, kung tinatanong po niya, kung mababaliwala po yung 9 years, hindi po ito mababaliwala. Yeah. Continuous pa rin po yun sa kanyang... Because yung under pa rin siya ng tenure. agency, tama po ba? Yes, yes sir. Maaaring mawala ang tenure niya the moment merong nagawang pananagutan, pagkakamali, or labag sa company policy, either ito sa principal o sa employer niya, sa agency. Kung ito ay nalabag, maaaring ma-forfeit yung separation pay niya. Dito Alright. po, wala pa po akong nakikitang pagtatanggal ko hindi Yes. pinul out dahil po doon sa Client. position na nabakante. Yes. All right. Okay. So siguro sir, with that said, no, kami naman nagpapasalamat sa inyo na bigay na impormasyon dito sa aming programa at sana naging klarong-klaro na dito sa ating complainant. So with that said, sir, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa ating lahat. All right. So ma'am, klaro na ba sa iyo kung ano yung karapatan mo? Again, hindi po kayo tinatanggal sa agency. Magkaiba po yung kliyente at agency. Ngayon, kung kahit man mawala ka sa kliyente mo, pero nandun ka pa rin sa agency, employed ka pa rin at hindi mababaliwala ang ilang years mo pagtatrabaho. Eh, sir, kasi po yung, di ba, sila ng bagong offer. Yes. Lahat po kasi yung bagong requirements pati po medical. Ganun talaga, ma'am. Salary deduct. Ganun. Anong salary deduct? Yung medical daw po. Yung medical. Well, I mean, yun ang pag-usapan ninyo kasi panibagong trabaho yan, ma'am. Panibagong application yan eh. The client can reserve the right to do so na magtanggal or what, but mag-usap na lang kayo ng mismong manpower. Okay? I think mas maganda mag-usap na lang kayo. Ma'am Jen, nandiyan ba kayo? Yeah. Ma'am Jen, ganito na lang, no? Mag-usap na lang kayo nito ng ating complainant. Itong si Renalyn, and then siguro asikasuhin nyo na lang din itong panibagong job offer sa kanya para makapag-apply na siya kagad. Okay, Ma'am Jen? Yes, sir. Actually, siya na lang din po yung hinihintay namin para ma-assign po siya sa bago niyang work. Mm-hmm. Alright. Okay. So with that said, Ma'am Jen, maraming salamat po sa inyo. Thank you, Sir Carl. Thank Alright. you po. God bless. Alright. Okay, ma'am. So, klaro na sa'yo. At least, mismo from Dole, siya na yun ang mismo nag-explain. Alam mo na ngayon, ang para sa akin ko, akong tatanungin mo susunod, wag ka masyadong ma-attach doon sa kliyente kung saan ka nagtatrabaho. Isipit mo lang yan, hindi, parang designation lang to. O inassign lang ako dito. Anytime, pwede ako ma-pull out, mapunta sa iba. Pero importante, magbibigay yung agency pa rin sa akin ng trabaho. Okay sa'yo, ma'am? Alright. Maraming salamat sa'yo. Ha? Salamat din. Alright. At magbabalik tayo, itong bagong pambansang Bitag Walang Katapat, Walang Katulad. Susunod sa pambansang sumbungan, Bitag Help Desk, owner ng pampasaherong bus dismayado, deed of assignment na ilipat sa kooperatiba, Bus na Tenga, ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan, Bitag Help Desk. Nag-iisang pambansang sumbungan ng bayan. Ito ang bitag, nananatili na inyong pinagkakatiwalaan. Hindi matinag. Magbabalik ang pambansang sumbungan. Pinupuntahan, Maruga, tell your father stop bullying the community. pinakikinggan, Walang election pero nagkaroon ng problem eh siya. So sila ang namili? Opo. kinukumpronta, Ba't kang tatawa-tawa sa akin? Hindi ako nakikipagtawanan sa'yo. Total, wala naman kayong batas. Anarkiya kayo eh. nag-iimbestiga, Willing naman daw mag-settle si nanay, willing ka naman umalis, so bakit hanggang ngayon wala pa rin? itinutuwid, Ang menro mo, mekaniko, kaya walang alam. No, sir. Boss, stop it. Sabihin mo dyan sa mekaniko mo sa susunod ha. Huwag niyo akong kakantihin. Hindi ako tulfo. Si Bitag ako. Maharap ako. inuunawa, Pakiramdam mo ba, nakapagpaliwanag ka dun sa LTO? Imbis makapaliwanag, parang lalong bumigat. kinakatakutan, Illegal to. Bakit pinangangalandakan mo yan sa likod ng truck mo? Anong saysay kung ba't naglalagay ka ng ganyan? Ano sir, Sa mata ng publiko, ginagamit mo sila, niname drop mo sila para untouchable ka.
ginagalang. Kung gusto natin mabalik sa ating poder yung mga bata at itong kinakasama mo, dapat sundin natin yung proseso. Bitag Next Generation. Walang katapat, walang katulad. Need help? Want to report? For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our Bitag app now. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut Right. Give what's right for your gut. Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Iisang pambansang sumbungan ng bayan. Ito ang bitag, nananatili na inyong pinagkakatiwalaan. Hindi matinag. Nagbabalik ang pambansang sumbungan. Noong 2014, nakapagpundar po ako ng isang passenger bus na bumibiyahe rito sa Morong Bataan, sa Morong Bus Association po. Maayos naman po sana ang palakad namin noong una. Ay yung pong ORCR ko na noong 2023, inirenew po namin. Wala na po ang pangalang Crown, nakapangalan na po sa Kopertiba. Wala naman po akong pinipirmahan kahit anong dokumento na karapatan para mailipat sa Kopertiba ang aking bus. Ngayon, sali po na tugunan nila ang aking mga problema na yun, sana naman maging maayos ang usapan sa problema na yun, ay tinanggal po nila ang bus ko. Simula po ng September ay tinanggal na nila ang bus ko, hindi na po pinabiyahe. Pinagpundaran ko naman po at pangkabuhayan po. Nais ko po sana matulungan ninyo po. Makabalik po ang bus at kung ano man ang usapin, ay di harapin namin pag-usapan ng maayos. Hindi naman po tama na pahintuin na agad yun dahil yun lang po ang isa sa inaasahan ko, pangkabuhayan. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Alright, so makakausap natin ngayon dito sa ating studio si Daniel at Elvin. Magandang umaga po sa inyo dalawa. Good morning po sa inyo. Alright. So, sir, may bus tayo, tama po ba? Opo. Ang naging problema, ipinahinto to ng kooperatiba, tama ba? Opo. Ano ba naging problema natin, sir? Bakit nailipat na dun sa pangalan ng co-op kung sa inyo naman pala yun? Yun po ay nung magbuo kami ng Kopertiba, ay nakapangalan sa akin. Hindi ko So kasama ka sa founders ng Opo. Morong? Ako nga po yung malaking nagpundo dyan para kasi yung iba po kulang po ng pera. Ako talaga yung nagbigay ng para lang magkaroon ng bank certificate na required ng CDA. Yung iba 5,000, 10,000. Sa akin 250 plus 56,000 po na share. Okay. Sige sir, so balik tayo dun sa issue ng bus. Anong nangyari dyan? Noon po, nung after a year po, nung mabuo na yun, nagtatanong po ako ng pondo kasi meron po mga butaw na binibigay. Sabi ko, milyon ang kinikita, bakit walang pondo? Doon po nag-ugat hanggang sa nagkaroon po kami na lumabas nga po na yung pangalan ko na wala na sa ORCR. Ngayon, nung meeting po, nagkataon naman na naririto ko. Okay, sige sir. Matanong ko lang muna, no, bago natin pag-usapan yung other issues within the said co-op. Gusto ko muna malaman, ano ba nangyari doon sa issue na binabanggit mo na nalipat yung bus doon sa co-op? Tama ba? Nakapangalan na sa co-op. Siguro pag-usapan na lang natin yun. Kasi ano ba sir yung dahilan kung bakit pa kayo lumapit sa amin? Siguro yun muna. Yun po ang pinaka-kuha ko na dahilan na sana ibalik nila yung bus ko sa pagbiyahe. Kasi po, pangkabuhayan ko yung pinundar ko yun. Tapos last year na, almost Ibalik yung bus sa biyahe. Okay, Opo. unang-una, bakit po yan tinanggal sa biyahe? Ay yung pinaratangan po nila ako na ako raw hindi nakikiisa, na isa pa yung binenta ko raw yung bus ko. Ay hindi nga pwedeng ibenta yun. Binenta Dahil yung bus kanino daw? may deed of sale. Doon po sa kanila dahil yung sa tatay po niya, sana, kasi luma na yun, gusto ko pag bibili ako Bakit bago. si pamangkin mo, pamangkin ka ba, Elvin? So bakit si pamangkin mo nag-aasikaso? Bakit? Hindi po, nasa abroad po kasi ako. Nasan ka? Nasa Africa po. Sa Kaya lang, Africa. umuwi lang po ako rito. Umuwi-uwi ka. So tuwing kailan ka nandito sa Pilipinas? Pagdating, kunwari, sa isang taon, tuwing kailan ka nandito sa Pilipinas? 6 times a year po ako umuwi kasi 1.5 months lang po ako sa Africa. Tapos yung 2 linggo naman po ako rito. Okay. So, paalis-alis ka? Opo, Tama? kaya namomonitor ko rin. Okay. kahit paano. So ngayon,
Ano bang pinaglalaban ng cooperative at paano nalipat sa kanila daw yung bus na to? Kasi nga po, wala nang problema sa paglilipat dun eh. Dahil yun naman ang kuwan. Pero Anong walang problema sa paglilipat? kasi nga po, yung kooperatiba, papasok ko yung bus ko roon. Kaya lang dapat... So wala kang problema na ilipat sa pangalan ng co-op yung bus mo? May problema po roon kasi dapat naka-islas man lang yung pangalan ko rin na andun pa rin. Yung, kasi ganun lahat. Wala na akong karapatan sa bus. Pwede nilang ibenta. May ganun ba yun, sir, sa mga ORCR na may slash tapos Meron may po akong nakapangalan? nakita ng mga ganun. Okay. Ngayon, anong naging problema? Yung totally parang napunta na sa kanila. Tapos yung kino-question ko nga po nung meeting naka-attend ako, ano ba nangyari? So napunta na sa kanila yung sa co-op yung bus. Tama? Opo. Anong explanation ng co-op? Paano napunta sa kanila yung bus daw? Yun na nga po ang tinatanong ko sa kanila. Ano ba, bakit nawala ang pangalan ko rito? Hindi naman po sila nagbibigay ng kopya. Wala ang binibigay silang kopya. Ano daw yung mga dokumento na hawak nila na pinagbasihan daw nila? Ay, yung ORCR, surrender nila, kinuha nila yung Hindi kasi ORCR. bago yung ORCR, di ba may pinag-uusapan na either deed of sale or deed of assignment or may mga iba't ibang dokumento na pinag-uusapan. Meron lang po kang yung pinirmahan yung asawa ko dahil nasa abroad naman ako yung management agreement na ako ay owner member. Yun ang nakalagay. Managed agreement, this is for the co-op. Opo. Hindi, yung sa bus, sir, doon ako naka-center sa bus eh. Wala po silang nasasabi. Basta kinuha lang mo sabi sa akin ng asawa ko. So, paano malilipat yung pangalan ng bus doon sa... Doon ko nga po sila kino-question at wala rin naman silang binibigay na dokumento na ito patunay na inilipat namin yung kuwan. Wala akong pinakikita. Okay, ngayon, di ba, nalipat naman sa co-op yung bus mo, yung pangalan. Yung issue naman ngayon is bakit naman nila pinatigil? Ay, pinatigil po nila dahil lumabag raw ako sa ganun. Dahil nga... Ano daw ang nilabag mo? Yung maraming mga reklamo ako tapos hindi ako nakikiisa. Saka yun nga raw sa deed of sale. Yung deed of sale naman, hindi naman natuloy yun. Bawal yun eh. Deed of sale. Anong hindi natuloy na deed of sale ang binabanggit? Bawal po yung ganun. Dahil sila, ang sabi nila... Sir, explain mo muna. Don't say bawal ka agad. Explain to me, ano ba ang nangyari dun sa deed of sale na hindi natuloy? Hindi po natuloy yun dahil binawalan nga raw po at bawal nga yun sa Bakit bawal ka agad, sir? Hindi mo muna ako sinasagot eh. Bakit nagkaroon ng deed of sale? Nag-usap ba kayo? Nagkaroon ba ng interest yung co-op na ipasok sa kanila yung bus? Paano nagkaroon ng ganong klaseng usapan? Huwag mo muna sabihin na hindi natuloy. Yung pong, sa pagkakaalam ko po, tumatawag naman ako, sabi nila, gusto kasi pumasok to na member. Tapos kailangan kailangan may deed of sale yung bus, parang gano'n. Sila na po para mapasok yung pamangkin mo as member ng co-op. Bakit siya ipapasok as member ng co-op? Kasi nga po, gustong maging membro siya, tapos ako naman, sige, kabibili lang ako ng bus na panibago. Kaya na-for sale po, alam naman nila for sale yung bus ko. May pinapunta silang tao ron, nabibili sana, hindi naman nagkasundo ng asawa ko. Meron pa rin isang gustong bumili, kaya ang sabi ng asawa ko, sa kanya na lang. O sige, ano bang procedure? Sabi niya nitong pamangkin ko, gumawa ka ng deed of sale. Tapos gumawa ka pa ng yung affidavit. Nandito ka ba sa Pilipinas noon nung gumawa ng deed of sale? Na-tiyempo naman po December, gawa na yung papel, pinirmahan ko na lang po. Kasi akala ko talaga ganun. Ano yung pinirmahan mong papeles? Yun sa deed of sale po. So may pinirmahan ka na deed of sale? Opo, pinirmahan ko deed of sale. Okay. Sino pa yung ibang mga nakapirma doon sa deed of sale? Siya po. Siya. Pagkatapos, yung papeles na yun, ano ba nangyari? Was it given doon sa co-op o kayo pa rin may hawak nun? Binigay niya sa co-op, binigay ko rito, binigay sa Tapos co-op. hindi na nabalik sa inyo? Hindi na po, nasa co-op na po. Tapos, nasa co-op na po. Tapos, nung maibigay niya, ayun naman tanggapin tong member. Hindi na raw... So, ang sinasabi ninyo, na-consummate yung deed of sale. Tama, nasarado ang deed of sale. Kasi naipasa doon sa co-op, hindi naman bumalik sa inyo yung papeles. Tama ba? Naipasa po sa co-op, pero nga po, nalaman namin na bawal pala yung kaya binabawi ko po yung deed of sale. Nagkaroon po ng usapan pero ng asawa ko. naibalik ba sa iyo yung deed of sale? Opo. Nasa kanya. Dahil nasa abroad po ako, ay sinabihan nga kami ng presido, yung asawa ko, wala po kasi ako rito, na nag-usap raw sila ron sa Balanga tungkol sa bilihan, bawal nga raw po yung. Kaya ibinalik sa akin yung bus. Hindi pwedeng ituloy yung kasi nga illegal yun. So, Ibinilik sa iyo yung bus. Ngayon, so paano nalipat yung pangalan ng ORCR from you to the said co-op? Yun nga po ang tinatanong ko sa kanila.
kung bakit nalipat yan. Okay. So aside doon sa pangalan, ano daw dahilan na bakit tinigil? Dahil doon sa mga issues mo with the co-op. Opo. Tama? Opo. So parang sinasabi mo ay politika yung pinag-uusapan within the said co-op kung bakit tinigil. Yun So, siguro para makuha natin yung panig ng mismong cooperative, kausapin natin yun yung chairperson ng Morong Bus Operator Transport Service Cooperative, Hesrelita Del Rosario. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, sir. Yeah. Ma'am, ako po si Carl Bitag. Naka-live po tayo ngayon sa IBC TV 13, CLTV 36 at mga Bitag official platforms po natin sa social media. Ma'am, ano pong masasagot ng ating tanggapan or co-op tungkol dito sa issue na re-raise ni Sir Daniel Catamora? Yung tungkol po sa unit niya, Mr. Catamora and Mrs. Catamora and Elvin Pineda. Actually po, the cooperative was established in January 2020 na yung asawa niya, si Mrs. Catamora, was the member. Okay. Siya po yung nagbayad ng share, siya din po yung nag-attend ng seminar, yung mga requirements na kailangan para maging member ng isang kooperatiba. Okay. So, from there on po, base sa mga circulars and department order ng DOTR and LTFRB, sinunod lang po namin yung tungkol dun sa omnibus franchise consolidation of franchise ng lahat ng cooperative. Okay. So, dun po sa directives na yun, kailangan namin na yung lahat ng units shall be in the name of the cooperative as one. Ngayon, yung pong lahat ng member owners na may unit, they have to sign the management agreement para po patunayan na sa kanila naman talaga yung unit. Okay. So apart from that po, there is another process, yung deed of assignment na pinapermahan din po dun sa member para naman po malipat ng legit sa name ng cooperative yung mga unit. Okay. Provided na yun pong mga unit is pag-aari din naman nila kasi yung revenues po saan na rin naman napupunta. Mm-hmm. And then, yung pong deed of assignment na kinu-question ni Mr. Catamora, actually, ibinigay po yun sa lahat ng mga members through the driver. Okay. Before that, ma'am, no, gusto ko lang matanong sa inyo kasi nabanggit nyo kanina. So you do acknowledge itong pagmamayari ni Sir Daniel Catamora dito sa bus na binabanggit na kung saan ang ORCR ay nakapangalan sa inyong cooperative. Tama po ba? Yes po. It's Yes. behalf of the Now, member. there is Wife niya. also a management agreement signed with Sir Daniel Catamora. Yes po. Ifinor ng asawa niya yung member, yung legit member ng cooperative. Yung asawa ang pumirma doon sa management agreement. Tama ba? Yes po, sir. Okay. And then yung deed of assignment was also signed nitong, sino bang nag-sign ng deed of assignment para dito sa bus? The deed of assignment was signed by the driver po, Sino ang driver na to? si Elvin Pineda. Elvin Pineda. Ngayon, meron ba siyang so-called document authorizing him to sign the document in behalf of the owner? Yes po. Meron silang deed of sale and execute. Deed of sale and then meron din silang SPA? Yes po. Okay. So, with that said, ma'am, I'll go straight to the issue no kung bakit sila nandito. Bakit hindi na po bumibiyahe yung bus? Terminate po kasi po Elvin Pineda hindi naman din po siya member. And then the wife po, yung member is kung ano-ano ng mga allegations and mga maling ano yun, yung tinatapon sa amin na bintang. You mean allegations that are not true ayon sa inyo? Ayon po sa amin at hindi naman po talaga totoo. Accusations which are violation ng bylaws ng cooperative. Okay. So, ngayon, wala na talagang chance na mabalik sa ruta yung bus? Wala po. Okay. Kasi na-terminate na po yun from the consolidated Okay. franchise. Ngayon, ang sinasabi ninyo, bakit hindi po mababiyahe yung bus kung hindi po member yung Elvin? Akala ko naman he was represented by the said owner also as well. May process din po kasi yung pagiging member.
Which is itong binabanggit sa amin kanina, pero ang sinasabi is bawal idaan yung deed of sale. Tama ba? Bawal po yun kasi hindi naman po pwedeng ibenta yung unit na hindi alam ng kooperatiba. So hindi dumaan sa inyo yung pagbebenta between the said pamangkin and itong tito niya. Kaya hindi na natuloy yung so-called applying of membership nitong ni Elvin Pineda. Hindi po, sorry sir, nilalamunan ko kasi. Hindi po pwede na yung deed of sale, na magkaroon ng bentahan ng unit na hindi alam ng cooperative. Okay. Na hindi alam ng cooperative. Okay. Yes po. So, yung tinatawag niyo, ma'am, na violations is just purely on the said bentahan and doon sa allegations ng said member? Marami pa po sir kasi marami silang accusation sa OOP, sa mga officers na totoo namang nakakapangliit at talagang hindi nakatanggap-tanggap sa mga opisyal. Kasi ang accusation nila is malihila, sinungaling, kurak. Okay. Sige, ma'am. So, gusto ko lang din tanungin, no, yung paglipat ng bus sa pangalan ng co-op, when was this done, ma'am, yung pag-transfer? October po, 2022. October 2022. Kailan na nagkaroon ng pirmahan ng papeles para ilipat yung bus? Yung deed of assignment po was done December 6, 2022. December 6, 2022? Yung deed of assignment? Yung deed of assignment po. Pero nalipat yung bus sa pangalan ng inyong co-op noong October 2022? Ay, hindi po. Yung deed of sale po is October 2022. Yung paglipat, December 6. Them. Tama? Yung deed of sale po, among them, na inilipat kay Elvin Pineda is October 2022. Yes. December 6 po, yung deed of assignment. Okay. Sinabi nyo, ma'am, itong ipinasa ng kanyang pamangkin na kung saan meron ng pirmahan itong dalawang panig na yung tito niya at saka siya. Opo, yung deed of sale. Yung deed of sale. Yes po. And then December 6. Pero bakit hindi siya naging member dahil bawal yung pagbebenta na hindi alam ng co-op? Tama ba? Sir, hindi naman din po nag-apply si Elvin Pineda ng member. Hindi siya nag-apply ng member. Hindi po, kasi may mga qualifications po kasi saka may proseso kung paano maging member. So kung hindi pa siya member, ma'am, bakit tinanggap ng co-op na ilipat yung bus sa pangalan ninyo? Hindi nga po namin alam na ibinenta nila. Hindi, ma'am, kasi yung deed of assignment is Elvin Pineda. Hindi, ma'am, the deed of assignment was signed by Elvin Pineda. Tama ba? Yes po. Was he signing as what? The owner of the bus or in representation of the owner of the bus? Siya po yung nag-represent. Siya yung representative. Opo. Okay, kaya nailipat sa inyo. Pero sino magmamanage ng bus? Kayo lang. Sino yung parang sa sinasabi nyo under management agreement? Yung management agreement po, ibig sabihin na pumayag sila na ipamanage yung bus doon sa cooperative. Papamanage ng bus sa cooperative. O sino yung principal ninyo? Kung doon may management dyan or kapartner ninyo, katie up ninyo dyan sa bus na yan. Kung bawal si Elvin. Ang cooperative po, once na i-transfer kasi yung unit in the name of the cooperative, ang minamanage lang naman po ng cooperative is yung schedule ng unit. Yes, ma'am. Understood naman yan. Pero di ba sinasabi nyo, kinikilala nyo naman kung sino ang may-ari ng bus. So sino po, ma'am, ang kinikilala nyo may-ari ng bus na yan? Yes po. Yung asawa niya, nag-sign, yun yung member. Yung asawa. Pero ang pumirma is hindi yung asawa, bagkus si Elvin. Bakit hindi na lang po yung asawa yung pinapirma ninyo or hinanap ninyo? Bakit itong si Elvin yung pumayag kayo pero ang pumirma is itong lalaki? Ganito po, kasi ibinigay na yung same proseso ng management agreement, ipinadala po namin doon sa mga members
para permahan ng member owner. Okay. Ngayon, through their drivers, isinend namin yun sa kanila. Ngayon, through Elvin, isinend namin si management agreement, bumalik ng may sign for Daniel Catamora, nag-sign si Zenaida Catamora. Through Elvin. Ngayon po, itong deed of assignment, isinend din namin na ang inilagay pa namin na ID number is yung ID number ng Zenaida Catamora, pero bumalik sa amin ng Elvin Pineda. And hindi naman po nila kinwestiyon yun at hindi rin nila kinwestiyon bakit ako ang pumirma, bakit ako na lang ang pipirma. Yun pala po. Sino ma'am ang hindi nag-question? Ma'am, matanong ko lang, sino ma'am ang hindi nag-question? Ma'am, matanong ko lang, sino ang hindi nag-question? Sila po. Bakit sila ang hindi nag-question? Eh, di ba dapat kayo ang nag-question yun dahil kayo yung co-op, kayo humahawak ng papeles kung sino ba talaga ang nire-recognize ninyo? Yes, sir. Tapos, meron pa po silang mga... Hindi, ma'am. Answer my question. Before you go ahead and say all this information, I just want to look for something. So I'm asking you a question. Bakit hindi kayo ang nag-question? Bakit si Elvin ang pumipirma? Or did you even bother to clarify also as well with the member na naka-associate yung bus kung talaga bang siya yung nire-recognize? The actual process po kasi na nangyari noon sa ganito. Ibinigay namin yung deed of assignment, ang instruction sa drivers, itassign niyo doon sa member. And then, pumunta kayo sa HPG para doon sa clearance noong unit para sa proseso. Yung pong papel na yun, dinirekta ni Elvin doon sa HPG, siya yung pumunta at hindi man lang kinwestiyon na sino ba ang pipirma dito, ako na ba yung pipirma dito. Sino ma'am ang nagko-question? Are you pointing that HPG should have questioned it also as well? Siguro. Hindi ma'am, all these papers were passed sa inyong co-op, tama po ba? Hindi po, yung particular document na yan, special instruction to the drivers po, kasi sila yung representative ng kanila mga operator to report directly to HPG. Okay. So siguro no ma'am, ganito na lang no, para hindi na siguro umaba ang ating usapan. I think mas maganda maging klaro yung ating usapin with LTFRB, Legal Assistant to Land Transportation, Franchising and Regulatory Board Region 3, si Jude Laksa. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, sir. Alright. Sir Jude, ako po si Carl Bitag, naka-live po tayo. Sir, ano pong masasabi ng ating... morning, sir. Morning. Ngayon, sir, matanong ko lang, no, kasi gusto ko lang i-clarify, diretsahan, mabilisan lang, itong issue na nababanggit po sa atin yun, kasi may back and forth between the said members versus the co-op regarding dito sa bus. Sir, ano bang dapat proseso ba, sir, nakikita natin ayon dun sa mga narinig natin na statements nila? Sir, actually, at the end of sa part po ng LTFRB, sir, meron po tayo kasing mga memorandum circulars na in the event na meron pong mga issues sa cooperative with their members, para hindi naman po nakatali si cooperative sa isang issue nila with a member. Okay. Meron po tayong proseso na pwede silang mag-file ng petition for a involuntary dropping of the unit. Although meron po tayong mga requirements doon. Okay. Sige, sir. At Sir isa Jude. po doon, kinakailangan po na meron silang mga pending issues with the or meron silang pending issues with the Cooperative Development Authority. Okay. Sir Jude, if I may, pasensya na po, I have to Yes, cut sir, you off apo. dahil na kulang na po tayo sa oras. Pasensya na sa inyo. Siguro, sir, we'll have a part 2 on this to discuss the further details kasi mukhang mahaba-haba pa, sir, yung pag-uusapan kasi may sinasabi kayo petition, so there'll probably be an investigation, fact-finding, and so on and so forth to really see kung talaga bang tama ang ginawa ng pag-drop ng bus. Siguro, sir, yan, sir, ang investigahan natin susunod, mag-uusap tayo. We'll have a part 2 on this. Balikan namin kayo, sir. Sir Jude, okay lang po ba? Yes po. Opo, sir. Opo, Sir Kurt. Thank you so much, Sir Jude, ha? Thank you so much, sir. Yes, sir. Opo. You're welcome po. Thank you. Alright. So, ganito, kung nandyan pa ba yung ating respondent na si Hesrelita? Nandyan pa ba kayo, Ma'am Del Rosario? Yes po. Yeah, ma'am, ganito, no, we'll have a part 2 to investigate further regarding this kasi maraming processes na kailangang tignan dito. May binabanggit din ng ating LTFRB. Baka siguro kasama na din with Sir Ben. Okay po, ma'am? Okay po. Okay, thank you. Alright.
So sa inyong dalawa, we'll have a part 2 kasi may nakikita akong bagay na kailangan dapat natin imbestigahan talaga. We'll get back to this. Magkaroon tayo ng part 2 to discuss further para malatag natin lahat. Okay, kasi ngayon parang more probing, investigating lang just to see. Pero mukhang may nakikita ko, but we'll discuss that further next time. Okay? Masingit ko lang po, yung tungkol po sa may dead of Susunod na lang yun, sir. Susunod na lang. Ha? Pasensya na at kulang na tayo sa... May request po sana ako. Habang gumugulong sana yung usapin, dapat huwag muna nilang ipatigil kasi wala pa Well, naman Pinoy. sir, we'll discuss that further next time. Alright? We cannot demand anything kung wala tayong pambato sa kanila. So, yan ang babalikan natin, sir. Alright? With that said, magbabalik tayo. Itong bagong pambansang sumbungan, Bitag. Susunod sa pambansang sumbungan, Bitag Help Desk. Ama, 30 years na di nagpakita, sumulpot. Pinalayas ako sa bahay. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Nag-iisang pambansang sumbungan ng bayan. Ito ang bitag, nananatili na inyong pinagkakatiwalaan. Hindi matinag. Magbabalik ang pambansang sumbungan. Iimbestiga. Willing naman daw mag-settle si nanay, willing ka naman umalis, so bakit hanggang ngayon wala pa rin? Itinutuwid. Ang menro mo, mekaniko, kaya walang alam. No, sir. Boss, stop it. Sabihin mo dyan sa mekaniko mo sa susunod, huwag niyo akong kakantihin. Hindi ako tulfo, si Bitag ako. Umaharap ako. Inuunawa. Pakiramdam mo ba, nakapagpaliwanag ka dun sa LTO? Imbis makapaliwanag, parang lalong bumigat. Kinakatakutan. Illegal to. Bakit pinangangalandakan mo yan sa likod ng truck mo? Anong saysay kung ba't naglalagay ka ng ganyan? Ano, sir? Sa mata ng publiko, ginagamit mo sila, niname drop mo sila para untouchable ka. Ginagalang. Kung gusto natin mabalik sa ating poder yung mga bata at itong kinakasama mo, dapat sundin natin yung proseso. Bitag Next Generation. Walang katapat. Walang katulad. Need help? Want to report? For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our Bitag app now. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut right. Give what's right for your gut. Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Nag-iisang pambansang sumbungan ng bayan. Ito ang bitag, nananatili na inyong pinagkakatiwalaan. Hindi matinag. Nagbabalik ang pambansang sumbungan. Bata pa lang po ako, 6 years old pa lang po ako nung iniwanan na po kami ng tatay namin. Hindi po namin alam yung dahilan. Tatlo po kami magkakapatid. Iniwanan niya kami hanggang sa nag-asawa po ako. Wala po kang komunikasyon. Isang araw po, nagkomunikasyon po kami. Akala ko po magiging okay na. Akala ko po babawi siya. Patayo po ako ng bahay doon sa lote niya. Pinutulan niya po kami ng tubig. Tinanggalan po ng gamit ng electric fan. Pinalayas po kami. Kaya sana po sa pamamagitan niyo, matulungan mo po kami mag-iingat. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Well, alam niyo mga boss, no, pagdating sa ganitong klaseng usapin na minsan may mga bagay na kagaya ng ating complainant na kung saan ilang taon niya hindi nakita ang kanyang ama, tapos bigla magkakaroon ng problema, siya ay palalayasin na lamang ng bigla-biglaan. Well, may mga bagay na kailangan pag-usapan talaga regarding dito sa reklamo na ito. Kasi kung ako naman ang tatanungin regarding sa case na ito, it has to be investigated. Kailangan talaga tignan, kailangan natin bumalanse regarding dito sa issue na to. But with that said, makakausap natin ngayon si Elvira Makasakwit. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Magandang umaga po. Alright. Ma'am Elvira, kayo po ay yung anak na pinalayas, tama po ba? Opo. Matanong ko lang, ma'am, no, ano ba dahilan kung bakit ka daw pinalalayas dun sa lupa? Marami pong dahilan, marami na rin pong nangyari dahil mga nagsanga-sanga na po hanggang sa may So maraming dahilan kung bakit ka Opo. pinaalis. Ngayon, ma'am, matanong ko,
yung lupa ba na kung saan ka nakatira dati bago ka pinaalis, ay simula ng paglaki mo, nandun ka na? Opo, sa bahay po dati yun ng lola ko. Ngayon po, yung lola ko po kasi Yes. na sila. Pero dun sa bahagi ng tatay mo ka nakatira, Opo. simula nung ilang taon ka? Simula bata pa po ako, hindi na po kami nakatira. Mga ilang taon, ma'am? Mga 6 years old, ganyan? Opo, 6 years old po. Ang alam ko po, pagkakabida sa akin ng lola ko, 2 months pa lang daw po, sa kanya na ako. Nandun ka na dun sa lupa na yon. Ngayon, yung tatay mo, ma'am, saan napunta? Ba't nawala siya? Hindi po namin alam yung dahilan. 6 years old po na iniwan na po kami. So iniwan na lang kayo, so hindi nyo alam. Apo. At hindi nyo nakakausap, tama ba? Apo. Ngayon, ma'am, nakailang taon ba bago mo nakausap yung tatay mo ulit? Simula po noon, pagkakatanda ko na po, may ano na po ako nun. Parang kinasal na po ako. Yung, Mga ilang taon, ma'am? 2004 po yun eh. 2004, nag-usap ulit kayo. Apo, nung kinasal na po ako, medyo matured na po ako. Okay. Ngayon, ma'am, pagkatapos ng 2004, nag-uusap ba kayo from time to time ng tatay mo? On and off po. On and off. So may communication kahit papaano ng tatay mo, tapos nandun ka pa rin nakatira sa lupa na yon. Dito lang po kami parang nagkausap nito lang pong mga... Oo, pero saan mo, ma'am, on and off, simula 2004, tama ba? So may time nag-uusap, may time matagal hindi, may time nag-uusap, tama ba? Apo. Ngayon, ikaw yung nakaposisyon dyan sa lupa na nakaalat para sa kanya, tama? Parang ganun na po. Ikaw, nakatira ka ba talaga dyan sa lupa na yun? May nakatirik mo na struktura dyan bago ba kayo nag-usap? Ano po, bago po kami nag-usap, nagpaalam po muna ako sa kanya na magpapatayo ako. Pero palipat-lipat po Nagpaalam ka na mag-i-stay ka dun sa lupa na yun? Kasi po nag-abroad po kasi ako. Hindi, okay lang, ma'am. So nagpaalam ka. Anong taon, ma'am, nagpaalam ka sa tatay mo na mag-i-stay ka doon o magtatayo ka? Ano po, 2025 po ako nagpatayo na eh. 2025 ka nagpatayo? Opo. Okay. Pero 2004 to 2025, ano yung anong struktura nakalagay doon sa lupa? Yung wala po, bahay lang po ng nanay ko at saka ng kapatid ko. Yeah, anong klase struktura yun, ma'am? Ano ba? Bahay po. Nakasemento na ba talaga siya? Apo, semento po. Okay, so nakasemento na siya, may struktura. Sino nagpatayo ng struktura na yun? Yung sa kapatid ko po yan, kumbaga sa likod po sila, nagpatayo po ako ng panibago sa harapan po. Nagpatayo ka ng panibago. Ngayon, yung 2025, ano, ma'am, yung ginawa dito? Nagpatayo po ako ng bahay po namin sanang mag-iina. Okay. Sige. Alright. So, siguro, ma'am, with that said, kausapin na natin yun yung kapatid ni Julian, or yung tatay niya, si Rosie Austria. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Yeah, Rosie, ako po si Carl Bitag. Nakalive po tayo ngayon. Opo. Ma'am, ano pong masasabi natin regarding dito sa pamumosisyon nitong ating complainant na si Elvira na anak ng iyong kapatid? Tama po ba? Opo. Okay. Ma'am, matanong ko lang, no, tama ba na on and off sila nag-uusap ng kanyang ama? Ganun na nga. Parang ganun po. Pero nito po, nagkasundo sila. 2025? Opo, 2025 po. Nang dumating galing ng Hong Kong. Okay. Ngayon po, ang nag-usap daw po sila na mag-ama na magpapatayo. Ganun po. Hindi ko po alam yung pag-uusap nila, kung paano po yung pag-uusap nila. Okay. Ngayon, ma'am, ano yung naging issue? Bakit pinaalis na itong si Elvira? Hindi po sila pinaalis, sir. Hindi po sila pinaalis. Nag-away po silang mag-ama. Ngayon po, kung may sakit yan, ayaw ma-stress, umuwi po ng bungabong. Umuwi po siya ng bungabong. Kasi po talaga, yung kapatid ko, sa totoo po, ala po akong kinakampihan sa kanila, sir, dahil pareho po sila gumastos yan. Ang kapatid ko po, stricto. Ngayon, ang sabi po sa akin niyang pamangkin ko na yan, sila ay nasasakal, maraming ganito, ganyan, bawal ganito, dapat gawin ganito, nasasakal siya. So, ang sabi ko sa kanya,
ano ang desisyon mo? Uuwi muna ako ng Bungabong Ante. Naiwan po ngayon yung anak niya, 2. So ma'am, okay. Ngayon po- So ma'am, hindi siya pinalayas kasi may sinasabi siya dun sa aming Hindi. video na Hindi po, pinapatayan hindi po. daw siya Wala ng mga pong- kuryente, tubig. Wala pong pagpapalayas na ganon, sir. Siya So po hindi ang hindi putang nagkasundo, maliit. hindi lang nagkasundo yung Bigla po dalawa. sila, magkaaway po sila. So, ayaw ko po naman silang pakialaman, mag-ama po sila. Pero sinasabihan ko rin naman po sila. Okay. Dapat Sige hindi ma'am, ganon. nakuha ko na ma'am, no. So ang sinasabi ninyo ay hindi po siya pinalayas. Nagkaroon ng hindi pagkakaunawa ang dalawang panig. Opo, Tama. sir. Hindi lang po Okay. sila nagkaintindihan. Sige ma'am, balikan ko lang si Elvira. Elvira, nandiyan ka ba? Opo. Totoo ba yung sinasabi ng iyong tita? Nag-message po kasi palagi sa akin yung... Di ma'am, sagutin mo na lang ako diretso. Totoo ba yung sinasabi ng iyong tita? Nag-message po siya sa akin na lumayas po kayo dyan. Kaya po umalis na rin po ako dahil ayoko na rin. Sino po- nag-message? Si yung tatay ko po. Palagi na lang po palayas sinasabing Hindi, nag-message. Pero kunwari, nagdala ng mga tao, sinasabi, lumayas ka na dyan, hindi ganon. Hindi naman po. So anong klaseng paglalayas ang ginawa sa'yo? Eh, let's ka, lumayas ka na dyan. At wala Paano, kang paano? karapatan dyan. Paano? Let's ka. Lahat po ng salitang masasakit sinabi niya. Salita, pero hindi gawa. Hindi po. So anong dahilan? Bakit ka daw pinapalayas? Dahil na hindi kayo nagkakaunawaan? Ayoko na rin pong ma-stress. Ayaw mo na ma-stress. So bakit ka ma'am lumapit sa amin? Ano bang gusto mo mangyari? Yun nga lang po sana maibigay niya yung naging share ko sa bahay na wala na raw po akong karapatan. Ma'am, ganito no, I think lumalabas na may problema ka lang sa tatay mo, kailangan niyo mag-usap. Yun lang yun ma'am, kasi kung tutuusin mo, yung nangyari is hindi naman talagang aktual at legal na umano'y pagpapaalis sa'yo. Yung nangyari is parang pumunta ka sa amin para umano manghingi ng share para doon sa bahay. Hindi kami mamanggagawa niyan. Mag-usap na lang kayo ng tatay mo, magkaayos na lang kayo. Kasi totoo nga naman, kung hindi mo naman kaya na tumira sa rules ng tatay mo at may naging puhunan din siya dyan sa bahay at meron ka din na naging puhunan, then magkakaroon talaga ng problema. Kasi kung tutuusin mo ma'am, kahit man nagtayo ka ng struktura, ang lupa ay naka-assign sa tatay mo eh. Nag-uusap naman pala kayo, on and off, ilang taon. So I think ma'am, magkaroon na lang kayo ng maayos na pag-uusap. I don't think magiging okay pa kung dito pa kayo dadaan sa amin sa ganitong klaseng usapin. Okay po ma'am? Elvira? Po. Mag-usap na lang kayo ma'am ng tatay mo regarding dito. I think kailangan mo talaga siya kausapin. Okay? Kasi ma'am, wala naman din ako nakitang mali sa ginawa sa'yo na sinasabi. Sinasabi lang naman pero hindi naman nagdala ng tao. Sa pilitan ka pinalayas ng bahay. Mukhang may hindi lang kayo pagkakasundo dun sa inyong usapin. Baka may issues lang kayo sa pamilya. Okay po ma'am? Po kasang ginawa. Ano yun? Marami na rin po siyang ginawa. At marami? Marami na rin po siyang ginawang masasakit. Anong maraming mga ginawa niya masasakit sa'yo? Ano ma'am? Kung ako lang po sana, walang problema. Pati mga anak ko, nadadamay na rin po. Hindi ma'am, ano ba yung mga nagawa ng tatay mo sa'yo? Para masabi mo na talagang hindi magandang pagpapalayas siya sa'yo. Yung pong masasakit na salita palagi. Salita. Ma'am, iba po yung salita versus sa gawa. Ang salita nadadaan pa sa pag-uusap. Pero kung sapilitan ka, hinatak sa bahay, tinapon lahat ng mga gamit mo at kung ano-ano man, ibang usapan yon. Okay ma'am? Mag-usap na lang po kayo ng tatay mo. Okay ma'am? Okay ma'am Elvira? Opo. Alright, sige. Maraming salamat sa iyo, ha? Alright, balikan natin siguro si Rosie na mabilisan, itong kapatid. Ma'am, siguro na lang, tulungan mo na lang itong si Elvira na makipag-ayos sa tatay niya. Mukhang may hindi ata pagkakaunawa itong dalawang to. Opo, sir. Tinutulungan po namin mag-ate yan. May kapatid pa po kaming matanda. 3 lang po kami magkakapatid. Sinabi na po nung kapatid namin na
Oo, tutulungan ko yan. Ba't ba hindi? Masakit lang kasi lahat po yung sinabi niya sa ama niya. Okay, Yung okay. sinabi ng dad, yung papa. Okay, sige Ma'am Rosie, no, klarong-klaro, okay na sa amin yun. Ako naman, nagpapasalamat, no, na nagsabi kayo, nagsalita kayo dito sa aming programa para magbigay ng linaw din also as well para dito kay Elvira. Okay po, Ma'am Rosie? Opo. Okay, maraming salamat po sa inyo, Ma'am. Tutulungan ha? po namin yan, sir. Tutulungan po Okay, namin. maraming salamat, Ma'am. I appreciate it very much, ha? Maraming salamat po sa inyo. Salamat po, sir. Okay, Sa thank maraming you. salamat. Alright. With that said, no, marami tayong nakita mga iba't ibang problema dito sa ating programa ngayon. But once again, pagka may bagay na siguro hindi pagkakaunawa between sa ama at dun sa anak, ay mas magandang pag-usapan na lang. And with that said, dyan na tayo magtatapos sa pinalakas at mas pinalawak na bagong pambansang sumbungan bitag. Walang katapat, walang katulad. Pinupuntahan. Maruga, tell your father stop bullying the community. Pinakikinggan. Walang election pero nagkaroon ng problem siya. So sila ang namili? Opo. Kinukumpronta. Huwag kang tatawa-tawa sa akin. Hindi ako nakikipagtawanan sa'yo. Total, wala naman kayong bakas. Anarkiya kayo eh. Nag-iimbestiga. Willing naman daw mag-settle si nanay, willing ka naman umalis, so bakit hanggang ngayon wala pa rin? Itinutuwid. Ang menro mo, mekaniko, kaya walang alam. No, sir. Boss, stop it. Sabihin mo dyan sa mekaniko mo sa susunod, huwag niyo akong kakantihin. Hindi ako tulfo, si Pitag ako. Maharap ako. Inuunawa. Pakiramdam mo ba, nakapagpaliwanag ka dun sa LTO? Imbis makapaliwanag, parang lalong bumigat. Kinakatakutan. Illegal to. Bakit pinangangalandakan mo yan sa likod ng truck mo? Anong saysay kung ba't naglalagay ka ng ganyan? Ano, sir? Sa mata ng publiko, ginagamit mo sila, niname drop mo sila para untouchable ka. Ginagalang. Kung gusto natin mabalik sa ating poder yung mga bata at itong kinakasama mo, dapat sundin natin yung proseso. Bitag. Next Generation. Walang katapat. Walang katulad. Need help? Want to report? For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our Bitag app now. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut Right. Give what's right for your gut. Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Pambansang Sumbungan, Bitag Help Desk.